Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi... Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga nakikinig sa inyong napakagandang programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jandy, 46 anyos at isang pangkaraniwang ina na walang inisip kundi ang kapakanan ng aking mga anak. Kasalukuyan akong nakatira sa Hagonoy, Bulacan at kumakayod bilang isang kasambahay. Papa Dudut, medyo matagal na rin ang kwentong ibabahagi ko sa inyo pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin ang lahat. At kapag sumasagi ito sa isipan ko, ay hindi ko maiwasang maiyak. Sa totoo lang, habang sinusulat ko ito sa yellow pad, ay pumapatak talaga ang mga luha ko. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na nalagpasan ko ang matinding pagsubok na yon sa aking buhay. Papa Dudut, ilang taon na ang lumipas, kasama ko pa noon ang asawa kong si Mark. Bali sa Navotas kami nakatira noon. Nang mga panahong yon ay sobrang hirap ng buhay namin. Siguro ay dahil walang pagsisikap noon ang asawa ko na iahon kami ng mga anak niya sa hirap. Madalas nga akong umiyak noon dahil sa hirap ng buhay namin. Halos wala kaming makain ng mga anak ko. Kung magkaroon man kami ng pera ay kaunti lamang yon. At sapat lamang yon sa pambili ng pagkaing pagpag. Si Mark naman ay hindi ko rin maasahan sa pagdedilihensya ng pera dahil mas iniintindi niya ang bisyo niya noon. Lasing ka na naman? Sita ko sa kanya nang umuwi siyang lasing isang gabi. E ano ngayon kung lasing ako? Tabi ka nga dyan. Pahiyaw na sagot niya sa akin. Sabay tabi kung saan muntik na ako mawala ng balanse. Siyempre nagalit ako sa kanya pero hindi niya ako narinig at dumiretso sa kusina. Anong pagkain? Tanong pa niya sa akin. Tinatanong mo kung anong pagkain? Wala. Maghanap ka doon sa basura. Sarkastikong sagot ko sa kanya. Wala ka na bang alam na ihain bukod sa pagpag? Dismayadong tanong niya sa akin. Kung ayaw mo ng pagpag, pues magbigay ka sa akin ng perang pambili ng pagkain. Ano Mark? Hindi ba't ikaw ang haligi ng tahanang ito? Bakit hindi ka gumawa ng paraan para maiahon kami ng mga anak mo sa hirap? Kompronta ko pa sa kanya. Ikaw Mark, matanong kita. Importante ba kami ng mga anak mo sa iyo? Kung sabagay kung mahalaga kami sa iyo, edi sana nagsusumikap ka para sa amin. Kaso hindi. Napapailing ko pang dagdag sa aking mga sinabi. Ayan ka na naman Jandy. Pwede ba tumigil ka na sa mga kaingayan mo? Naiiritang wika ni Mark sa akin. Sa puntong yon ay ibinuhos ko na sa kanya ang lahat ng sama ng loob na matagal ko nang kinikimkim. Alam mo Mark, simula nung may kasal tayo wala kang binigay sa aking kaginhawahan. Tingnan mo, tinira mo kami ng mga anak mo sa ilalim ng tulay. Tapos wala ka man lang may pakain sa amin ng mga anak mo kundi basura. Tapos kapag may pera ka naman, mas inuuna mo pang tustusan ang bisyo mo kesa sa amin. Tingnan mo si Ingo, 10 taon na siya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapag-aral. Mark, magtapat ka nga sa akin. Ganitong klaseng buhay lang ba ang kaya mong ibigay sa amin ng mga anak mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Malit lang din ang kita ko sa pagbabarker Jandy. Katwiran niya sa akin. Kung ganun pala, bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho? Balik ko. Alam mo namang wala akong narating, di ba? Paano ako makakakuha ng matinong trabaho? Katwiran niya. Lalo naman ako nadismaya sa kanyang katwiran. Ang ibig sabihin mo tamad ka lang at mahina ang loob mo. Bakit namang si Mang Bong? Hindi pa yata nakatungtong ng elementarya pero may matinong trabaho.
pagkukumpara ko pa. Sige, para magtigil ka na. Sa kakabunganga mo sa akin ay susubukan ko maghanap ng trabaho. Napupunong sabi sa akin ni Mark. At kung sakaling magkaroon ka man ng trabaho sana'y unahin mo naman kami ng mga anak mo bago atupagin niya mga bisyo mo. Dagdag ko pa sa kanya. Oo na, sige na. Yun na lamang ang sinabi ni Mark sa akin bago siya tumungo na sa aming kwarto habang iniwan niya akong naiinis at nag-aalala para sa kinabukasan ng pamilya namin. Papadudot, hindi sa sinisiraan ko po si Mark pero ganon siya kairesponsable sa amin. Mas mahalaga pa sa kanya ang bisyo at wala siyang pakialam kahit na basura pa ang kainin namin. Bukod pa roon ay hindi rin siya naging mabuting asawa. Madalas ko siyang mahuli noon na nambababayat kapag nagtatalo kami ay palagi niya akong sinasaktan. Papadudot, nagpakamartir ako noon sa asawa ko at tiniis ko ang lahat ng hirap dahil mahal na mahal ko si Mark at ayaw ko siyang mahiwalay sa akin. Pero minsan naaminin ko na napapatanong din ako sa sarili ko kung bakit ang isang katulad ni Mark ang minahal ko. Samantala isang gabi kaguluhan ang dumating noon sa aking pamilya. Itay, tama na po. Maawa na po kayo sa akin. Narinig kong pagmamakaawa ng aking anak na si Ingo matapos siyang pagpapaluin ng sinturon ng kanyang ama. Agad naman akong napatakbo at inawat si Mark. Maawa ka naman sa anak mo. Itigil mo na yan. Ano ba, Jandy? Tinuturuan ko lang ng leksyon itong anak mo. Katwiran niya sa akin. Pero hindi sa ganyang paraan, Mark. Hindi mo dinidisiplina si Ingo, pinapatay mo na siya. Sabi ko naman sa kanya. Sa puntong yon ay sa akin na nabaling ang galit niya. Yan ang hirap sa iyo, Jandy. Kinukonsinti mo itong anak mo sa mga ginagawa niyang kalokohan. Kaya tingnan mo, lumalaking walang hiya. Agad naman akong dumepensa. Hindi ko kinukonsinti ang anak natin, Mark. Pero sana'y magkaroon ka naman ng kaunting awa sa anak mo. Tingnan mo naman si Ingo, puro latay at pasana ang buong katawan niya. Paalala ko sa kanya. Kulang pa yan sa kahiyang ibinibigay sa akin ng lalaking yan. Git pa ni Mark. Napasubo lang si Ingo kaya nagawa niya mang-snatch ng cellphone. Nagawa lang niya yon kasi nagugutom ang anak mo. Wala siyang may pambiling pagkain. Paliwanag ko naman sa aking asawa. Ayos lang sana kung nang-snatch lang siya. Kaso ang tanga-tanga ng anak mo. Nagpahuli sa mga pulis. Tingnan mo yung nangyari. Nagpiyansa pa ako ng 2,000. Imbis na papakinabangan ko yung pera ay napunta lang sa mga kotongerong pulis na yon. Katwiran naman ni Mark. Papadudot. Kung tutusin walang kasalanan ng anak natin. Tayo ang may kasalanan. Mark, hindi gagawin ni Ingo ang magnakaw kung nabibigyan lang natin siya ng makakain. Kaso hindi, muli kong paalala sa kanya. Parang pinapalabas mo pa na kasalanan ko pa kaya naging ganito ang anak natin. Balik niya sa akin. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Oo, Mark. Kung hindi ka lang sana naging pabayang ama sa kanila ay hindi sila magkakaganyan. Opo, itay, gutom na po kami. Wala na po kaming makain ni Didit. Pero gumawa po ba kayo ng paraan para makakain kami? Hindi po, pinabayaan nyo lang kami. Dagdag pa ni Ingo. Lalong nag-init ang ulo ni Mark at hinataw nito ang aming anak. Walang yakang bata ka, sasagot ka pa sa akin? Nakahanap naman ako ng tiyempo para pigilan ang asawa ko sa pananakit kay Ingo. Tama na, Mark. Awat ko pa sa kanya. Ano ba, Jandy? Bitawan mo nga ako. Huwag mo nga akong pigilan. Ano ba?
pumapalag nitong wika sa akin. Ngunit kahit na puro latay na si Ingo ay hindi pa rin tumigil sa pagsagot sa kanyang ama. Totoo naman po yung sinasabi ko, itay. Pabaya kayong ama. Mas mahalaga pa sa inyo ang alak kesa sa amin. Makasarili kayo. Hayop kang bata ka, makawala lang ako dito, papatayin kita. Nagsisigaw na sa galit si Mark ng mga sandaling yon. Mark, ano ba? Saway ko sa aking asawa pagkatapos ay bumaling naman ako sa aking anak. Ikaw Ingo, nakikiusap ako tumigil ka na. Pero sumabog na rin noon si Ingo. Hindi po ako titigil, inay. Punong-puno na po kasi si itay. Totoo naman po na makasarili siyang itay. Wala po siyang pakialam sa atin kahit na mamatay pa tayo sa gutom. Itay, napakamalas ko at kayo pa ang naging ama ko. Ayop ka, lalatayan ko talaga yung pagmumukha mo. Jandy, bitawan mo nga ako. Nagpapapalag na wika ni Mark pero buong lakas ko siyang inawat. Kahit na nasasaktan na ako ay tiniis ko yon, Papa Dudut. Wag lamang niyang mapatay ang anak namin. Ingo, pumasok ka na doon sa kwarto. Sige na, sundin mo na ako. Utos ko sa aking anak. Sumunod naman si Ingo at nagtago sa kanyang kwarto. Ngunit natigil ang pagwawala ni Mark nang marinig naming sumisigaw si Didit dahil sa sakit ng tiyan. Agad naman naming pinuntahan ang aming bunso na noon ay umiiyak na. Sobra ko naawa nang masaksihan ko ang paghihirap ni Didit at may palagay akong nalaso nito sa kinain niyang pagpag. Pinakiusapan ko noon si Mark na dalhin namin si Didit sa ospital pero tumanggi siya dahil wala siyang pera. Papadudot, sinikap kong madala si Didit sa isang pampublikong ospital. Pero dahil sa kakapusan pa rin ng pera ay hindi ko siya naibili ng gamot. Wala namang gamot na maibigay ang ospital na pinagdalhan ko kay Didit dahil katwiran nila ay ubos na raw. Dahil doon ay nanatiling pinahirapan ang sakit ang bunsong anak ko. Sa kabilang banda, Papa Dudut, isang araw ay naganap ang isang pangyayari na inaasahan ko na pero hanggat maaari ay ayaw kong mangyari. Isang gabi, labis akong nag-aalala dahil hindi pa umuwi noon sina Mark at Ingo. Magkaiba ang pinuntahan nila kaya sobra akong nangamba lalo na't iniisip ko rin noon na baka pumasok na si Ingo sa masamang gawain, magkaroon lamang ng laman ang mga sikmura namin. Maya-mayang kaunti ay umuwi na ang aking panganay. Saan ka ba galing, ha? Kumpronta ko kay Ingo noon. Sa palengke po na malimos. Mahinang sagot ng aking anak. Pagkatapos noon ay nagabot siya sa akin ng barya-baryang naipon niya. Nagalinlangan ko namang tinanggap yon. Namalimos ka? Teka, bakit mo namang ginawa yon, ha? Hindi ko naman sinabi sa iyo na malimos ka. Sit ako sa kanya. Inay, nagawa ko lang po yun kasi gutom na po ako. Ayaw ko na pong kumain ng pagpag. Hindi ko na po masikmurang kumain ng basura. Inay, wag na po kayong magalit sa akin. Mangiyak-ngiyak na sagot pa ni Ingo sa akin. Nakaramdam naman ako ng labis na pag-uusig ng konsensya. Hindi naman ako nagagalit sa iyo, anak. Patawarin mo ko. Ingo, kung hindi ko kayo mabigyan ni Didith ng magandang buhay, naiiyak kong sabi sa kanya. Agad namang nagpahid ng luha si Ingo at may sinabi pa siya sa akin na siya kong ikinagulat pagkatapos. Inay, may sasabihin pala ako sa inyo tungkol kay Itay. Tungkol sa Itay mo? Bakit? Ano yun? Kinakabahan pero curious kong tanong sa kanya. May nakapagsabi po sa akin na may relasyon daw sina Itay at Aling Fe. Pag-amin ni Ingo. Nakaramdam naman ako ng pamumutla at panghihina ng katawan. Talaga? Sino nagsabi sa'yo? Si Aling Judy po. Kaya raw po hindi na raw umuwi si Itay ngayon sa atin. Sagot pa ni Ingo sa akin. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng labis na selos. Dahil noon pa lang ay pinagsasuspechahan ko na si Mark
na may ibang babae. At tama nga ang hinala ko. Sabi ko na nga ba, may relasyon ang dalawang yun. Matagal ko nang nakukutuban yun. Ingo, bantayan mo muna ang kapatid mo ha. Pupuntahan ko lang ang tatay mo. Bilin ko noon sa aking ina at wala akong inaksayang panahon dahil nilusob ko kaagad ang bahay ng kirida ng asawa ko. At doon ko na kumpirma na may relasyon nga sila dahil si Fe na rin na nagsabi sa akin. Papadudot, masakit pala para sa isang asawa na makita at malamang may kabit ang kanyang asawa. Nagalit ako noon kay Mark pero hindi ko pa rin makuhang makipaghiwalay sa kanya. At dahil sa ayaw kong mawala siya sa akin ay hinayaan ko na lamang si Mark sa gusto niya. Oo, isang katangahan yung ginawa ko pero ng mga panahong yon ay binulag ako ng pagmamahal. Hindi ko na sa pilitang pinahiwalay si Mark sa kabit niya pero nagkasundo pa rin kami. Nasa bahay pa rin namin siya uuwi. Papadudot, siguro ay pagkatapos niyong mabasa ito ay itatanong ninyo sa akin kung bakit ko kinawawa ang sarili ko. Na kung bakit patuloy kong minahal si Mark sa kabila ng lahat. Itatanong niyo rin sa akin kung ano ba ang meron kay Mark kaya hindi ko siya makuhang kalimutan. Ang sagot ko ay nasa kanya ang puso ko at mahirap nang bawiin pa yon mula sa kanya. Papadudot, sumulat ako sa inyo hindi para ipahiya ang aking asawang si Mark at husgahan siya ng nakakarami. Oo, maaaring hindi siya naging mabuting asawa sa akin pero kahit pagbali-balik na rin man ang mundo ay kabiyak ko pa rin siya at sumumpa kami noon sa Diyos na magsasama kami hanggang sa kamatayan. Katangahan man yon para sa iba pero baliwala yon sa akin noon. Binulag na kasi ako ng pag-ibig ko sa asawa ko. Papadudot, patuloy akong nakisama kay Mark kahit na meron na siyang kabit. Nagpatuloy din noon ang mga pagsubok sa akin at sa pamilya ko dahil isang araw. Isang taong mahalaga sa buhay ko ang nawala. Si Didit. Muli po siyang nagkasakit. At napilitan akong isugod siya sa ospital. Pero binawian din ng buhay ang anak ko na siya kong kinalungkot. Diyan, nasan ang anak natin si Didit? Kumusta na siya? Nagmamadaling lumapit sa akin noon si Mark para bisitahin si Didit. Mark, wala na si Didit. Patay na ang anak natin. Umiiyak kong sagot sa kanya. Nakita ko naman ang panlulumo ni Mark nang malaman niya ang balitang wala na ang bunso namin. Diyos ko po, naiiyak niyang wika. Ano bang ginagawa mo dito ha? Hindi ba't sumama ka na sa kabit mo? Kumpronta ko pa sa kanya. May karapatan pa rin akong malaman ang kalagayan ng anak ko. Naiiyak niyang sagot sa akin. Anak? Kailan mo ba tinuring na anak si Didit at Ingo? Kailan ka ba nagpakaama sa kanila? Tanong ko sa kanya. Oo, Jandy, hindi ako naging mabuting ama sa kanila. Pero ama pa rin nila ako at konsensya ko kapag merong nangyaring masama sa mga anak natin. Sagot naman ni Mark, papadudot. Namatay si Didit dahil sa kapabayaan mo bilang ama. Hindi natin nadala agad sa ospital ang anak natin kasi hindi mo ako tinulungan sa pagdidilhensya ng pera. Tinakasan mo ang responsibilidad sa sarili mong pamilya. Paninisi ko sa kanya. Patawarin mo ako, Jandy. Tanging nasabi lamang ni Mark sa akin. Mark, wala akong pambayad sa ospital. Hindi natin mailalabas ang bangkay ni Didit hanggat hindi tayo nakakabayad. May nakapagsabi naman sa akin na kung sakaling hindi tayo makapagbayad ay kukunin nila si Didit at pag-eksperimentuhan daw ang katawan nito. Ayaw kong mababoy ang labi ng anak ko, Mark. Nag-aalala kong wika. Sige, susubukan ko magdelhensya ng pera pambayad sa ospital. Paniniguro naman ng asawa ko sa akin. May isa pa akong problema, si Ingo. Hindi pa siya umuwi ng bahay simula kagabi. Nag-aalala kong sabi sa kanya. Yung tungkol pala kay Ingo, Jandy, pumunta pala ako dito para sunduin ka.
Si Ingo kasi, binalita sa akin ni paring Boyet na kasama raw si Ingo sa mga batang hamog na nahuli ng mga pulis kanina. At nila daw sa presinto. Balita sa akin ni Mark. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Baka raw isuko ng mga pulis ang anak natin sa DSWD. Kaya nga kita pinuntahan dito para pumunta tayong dalawa doon para kunin si Ingo. Dagdag pa ni Mark. Puntahan natin si Ingo doon. Kailangan nating mabawi ang anak natin. Natataranta kong wika noon at pagkatapos ay wala kaming inaksayang oras. At pinuntahan nga namin ang presinto kung saan ay nakakulong ang anak namin. Papadudot kasabay ng pagkamatay ni Didit ay ang pagkakasangkot ng panganay kong si Ingo sa grupo ng mga batang magnanakaw na kung tawagin ay mga batang hamog. Nang malaman ko yon ay nanlumo talaga ako at sinisisi ko ang sarili ko. Hindi naman kasi magagawa yun ng anak ko kung naibibigay namin ni Mark ang mga pangangailangan niya. Pero manlumo man o mag-iiyak ay hindi ko pa rin mababago ang buhay ng anak ko. Dahil hindi ko pa rin kayang maibigay ang pangangailangan niya. Sa kabilang banda ay sumunod na pinoblema namin ni Mark ang pagpapalibing kay Didit. Pero ang totoo niyan ay hindi na rin namin siya nakuhang ipalibing ng maayos. At bagkos ay inabandonan na lamang namin ang bangkay ni Didit sa ospital. Hindi ko na alam kung ano ang mga ginawa nila sa katawan ng anak ko. Masakit yun sa akin, papadudot, pero wala rin naman kaming magagawa ni Mark dahil wala rin kaming perang pampalibing. Lumipas pa ang mga araw at buwan at patuloy sa pagiging irresponsable si Mark bilang asawa. Habang lumala naman ang pambubulakbol ni Ingo. Hindi na halos umuwi noon ang anak ko. At kung umuwi man ay bangag na ito. Hindi ko naman matanong si Ingo kung ano ang ginagawa niya dahil hindi ako pinapansin ng anak ko. Damang-dama ko sa kanya ang galit sa aming mga magulang niya. Hanggang sa isang gabi. Amoy alak ka na naman, Mark. Hindi ba't nag-usap na tayo na magbabago ka na? Bakit ba hindi mo maiwasan yung bisyo mo? Kumpronta ko kay Mark. Sa totoo lang ay nagsasawa na akong pagsabihan siya tungkol sa pagiging irresponsableng asawa niya. Alam mo, Jandy, punong-puno na talaga ako sa iyo eh. Sasapukin na kita. Banta pa niya sa akin habang ayaw niyang aminin ang kanyang mga pagkakamali. Hindi ka na ba magbabago, Mark? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi na nga kita inaasahan sa pera. Kasi alam kong wala ka namang maibibigay sa amin. Pero Mark, makonsensya ka naman sana. Mahiya ka dyan sa balat mo. Tumigil ka na nga dyan, saway ni Mark sa akin. Hindi ako titigil dito hanggat hindi ka natatauhan. Tingnan mo, Mark, ang pagkain natin sa mesa, pagpag na naman. Hindi ka ba naaawa sa mga sarili natin? Alalahanin mo ang kaya namatay si Didit ay dahil dyan. Nanggigigil kong paalala sa kanya. Sino ba kasing may sabi sa'yo na kumain ka ng basura ha? Sarkastikong balik pa niya sa akin. Sa totoo lang ay ayaw kong kainin ito pero wala akong mapagpilian. Kasi nagugutom na kami ng mga anak mo. Wala kaming perang pambili ng matinong pagkain at kung hindi namin kakainin ito ay mamamatay kami sa gutom. Katwiran ko pa sa kanya. Akala mo ba ikaw lang ang nagugutom? Ako rin, Jandy. Alam mo, nagbabalak na nga ako magnakaw, di kaya ay mang-hold up para lang tumigil ka na dyan sa kakabunganga mo sa akin. Balik pa niya sa akin. Mark, hindi mo kailangang pumasok sa masamang gawain. Kung iiwasan mo lang ang bisyo mo at ibinibigay mo sa akin ang perang kinikita mo ay hindi na tayo kakain pa ng pagpag. Yon ang katotohanang binanggit ko sa kanya. Pero hindi yon pinansin ni Mark, papadudot. Alam mo? Ikaw lang ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa pamilyang ito. Naibulalas ko tuloy sa kanya. Alam mo rin, Jandy, ang laki ng problema mo. Napipikong sabi niya sa akin. Sarkastikong sagot naman ang ibinato ko sa kanya.
Oo nga eh. Ang laki-laki ng problema ko. Tingnan mo yung sarili mo, bundat ka na dahil sa kakainom. Samantalang kami ni Ingo namamayat dahil sa gutom. Sumasakit na talaga ang ulo ko sa kaingayan mo. Napipikong wika ng asawa ko. Huwag ka sanang magalit sa akin. Ang sa akin lang sana itulungan mo naman ako sa pagkataguyod ng pamilya natin. Mark, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Ngayon din mismo. Giit ko sa kanya. Walang nagawa si Mark kundi ang kainin ng pagpag na nasa mesa na nakuha ko sa basura malapit sa fast food. Ngunit hindi ko makuhang kainin yon dahil labis akong nag-aalala kay Ingo. Kaya hindi ko na tinapos ang pagkain ko at sa halip ay lumabas ulit ako para hanapin ang anak ko. At hindi nga ako nabigo dahil nakita ko si Ingo na nakaupo sa gutter at may hawak-hawak na solvent. Agad kong nilapitan ang anak ko at doon ko napagtanto na bangag ito dahil sa hawak niyang solvent. Papadudot yun na ang naging hudyat para magising na ako sa katotohanan. Kung mananatili pa rin kami ni Ingo sa poder ni Mark ay walang mangyayari sa buhay namin. At patuloy lang na masisira ito. At dahil mas lumala ang kawalan ng responsibilidad ni Mark sa amin ay nagpasya kami ni Ingo na lumayas na lamang sa aming bahay. Para bumalik noon sa probinsya at tumayo sa sarili naming mga paa. Nay, saan po tayo titira ngayon? Tanong sa akin ni Ingo habang naghihintay kami ng aming bus na sasakyan papunta sa Bulacan. Babalik tayo sa Bulacan. Doon tayo titira sa Tita Nieves mo. Sagot ko naman sa kanya. Paano po si Itay? Tanong pa niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Iiwan na natin siya, anak. Total naman hindi naman niya tayo mahal, hindi ba? May ibang babae naman ang Itay mo. Wala tayong papel sa buhay niya. Inay? Bakit po ganun si Itay? Bakit po niya tayo hinahayaang maghirap? Curious na tanong niya sa akin at sa tono pa lang ng kanyang boses. Alam kong malaki ang galit niya sa kanyang ama. Anak, kahit na nagpabaya ang ama mo sa atin, huwag ka pa rin magtanim ng galit sa kanya. Paalala ko naman sa aking anak. Napatingin sa akin si Ingo. Bakit naman po, Inay? Ama mo pa rin siya kahit pagbalik-baliktarin mo man ang mundo. Anak, simula ngayon ay magbabagong buhay na tayo. Sisikapin ko mabigyan ka ng magandang buhay. Pangako hindi na kita pakakainin pa ng pagpag. Pagigihan ko ang pagsisikap ko para sa iyo. Yun naman ang sinabi ko kay Ingo nang sa ganon ay magkaroon siya ng pag-asa sa buhay. Samantala nagulat na lamang kami nang nakita naming patakbong lumapit si Mark sa aming dalawa ni Ingo. Saan kayo pupunta ni Ingo? Tanong niya sa akin. Uuwi na kami ng probinsya. Doon na kami titira. Mas magiging tahimik ang buhay namin doon kumpara dito. Teka, bakit ka ba narito ha? Anong kailangan mo? Malamig kong wika sa kanya. Ikaw ang kailangan ko, kayo ni Ingo. Pakiusap, Jandy. Ingo, bumalik na kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Sabi niya sa amin. Nagtinginan lamang kami ng anak ko sa narinig namin mula sa pabayaan naming haligi ng tahanan. Jandy, alam mo bang hindi ako nakatulog dahil sa kakaisip sa iyo? Alam kong nagkulang ako sa iyo at sa mga anak natin kaya nga humihingi ako ng tawad eh. Pinagsisihan ko na ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Pangako magbabago na ako. Pagpapatuloy pa niya. Tama na Mark, ayaw ko na. Diretsang wika ko kay Mark. Anong ibig mong sabihin? Pinagpatuloy ko naman ang pagsasalita. Hindi na mababago pa ang desisyon ko. Hiwalay na tayo. Ayaw na kitang makasama pa. Hindi na kita mahal, Mark. Bakit? Tila nasasaktang tanong ng asawa ko sa akin. Alam mo ang dahilan kung bakit nawalan ako ng pagmamahal sa iyo, Mark. Sa tinagal-tagal ng pagsasama natin ay hindi ko naramdaman mula sa iyo na minahal mo ako at pinahalagahan.
Kahit kailan na hindi ka nagsumika para mabigyan kami ng magandang buhay ng mga anak mo. Pinabayaan mo lang kami, Mark. Wala kang binigay sa akin na kaginhawahan tapos ay nakuha mo pa akong pagtaksilan. Mark, ngayon ko lang napag-isip-isip na dapat pala hindi ako nagpakatanga sa iyo. Hindi ikaw ang lalaking para sa akin. Oo, minahal kita pero ikaw rin ang naging dahilan kung bakit unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Kinawawa mo kami ng mga anak mo. Lalong-lalo na si Didit. Yon ang naging litanya ko sa kanya. Huwag mo naman akong itapon lang na basta-basta. Malungkot niyang sagot sa akin. Teka, sino ba sa atin ang unang nagpabaya? Hindi ba ikaw? Kumpronta ko sa kanya. Patawad Mark pero tama na. Tigilan mo na sana ako sa pangungulit mo sa akin kasi kahit na anong gawin mo ay hindi na ako babalik pa sa iyo. Yon ang pinalkong desisyon, Papa Dudut. Nilayasan na namin ni Ingo si Mark. Namuhay kaming mag-ina sa probinsya. Doon ay kumayod talaga ako ng todo para sa amin ang anak ko. Para makakain kami araw-araw at para hindi pagpag ang ihahain namin sa hapagkainan. Ilang taong kami ni Ingo doon sa probinsya kasama ang ilan sa mga kamag-anakan ko, Papa Dudut. Naging maganda naman ang buhay namin ni Ingo at masasabi kong para kaming nabunutan ng tinik. Nakapag-aral din si Ingo sa tulong ng ate ko habang ako naman ay naging isang kasambahay. Ilang taon pa ang lumipas, nagpagpasyahan namin ng ate ko na tumira dito sa Hagonoy, Bulacan at dito ay mas gumanda pa ang buhay namin ni Ingo. Sa ngayon ay 15 anyos na si Ingo pero nasa grade 6 pa rin siya. Pero ayos lang sa anak ko. Ang importante lang daw sa kanya ay makapag-aral siya. Patuloy pa rin ako sa pagiging kasambahay para makatulong naman sa ate ko sa mga gastusin namin sa pang-araw-araw. Samantala wala na akong balita pa kay Mark at hindi ko na alam kung saan siya nakatira. Wala na kasi siya sa dating bahay namin sa Tangos, Navotas. At hindi alam ng mga kapitbahay namin kung saan nagpunta ang asawa ko. Papadudot sa ngayon ay maayos na ang buhay ko pero paminsan-minsan ay naiisip ko pa rin ang asawa kong si Mark. Kung nasaan man siya ngayon ay dalangin ko na sana'y maayos din ang lagay niya. Papadudot, heto lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo at sana'y kapulutan po ito ng aral. Muli nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa pagkakataong tulad nito. Magandang araw po sa inyong lahat, lubos na gumagalang, Jandy. Maraming salamat sa iyo, Jandy, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aking channel. Nakakalungkot na marinig ang mga pinagdaanan ninyong hirap sa buhay. Pero napahanga mo kami dahil sa iyong katatagan. Dahil sa iyo ay nagkaroon ulit ng pag-asa ang buhay ni Ingo at sa pagsusumikap mo kaya unti-unti nang umayos ang inyong buhay. Tama lamang ang naging desisyon mong umiwas sa taong walang ibang dulot sa iyo kundi kapahamakan at paghihirap. Hindi masama na maghangad ng magandang buhay para sa iyong anak. Ang isang asawang iresponsable ay hindi dapat pinakikisamahan. Maliban lamang kung nakita mong nagbago na siya. Pero sa ngayon, Jandy, ay hayaan mo muna ang iyong sarili na maging malaya at pagtuunan mo ng pansin ang iyong natitirang anak. Ikaw lang ang natitira niyang pag-asa kaya huwag mo sana siyang bibiguin. Sa mga ka-online naman natin na may katulad na karanasan ni Jandy, maging matatag lamang kayo sa pagsubok na kinakaharap ninyo. At makukuha nyo lamang ang katagang yan kung meron kayong matibay na pananampalataya sa Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. At ituturo niya sa inyo ang tamang landas na dapat ninyong tahakin. Pero syempre, huwag nating iasa sa Diyos ang lahat. Gawin din natin ang parte natin at maging masikap tayo sa buhay. Nang sa ganon ay hindi maging imposible ang pag-asenso. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories at syempre ang Papa Dudut Family YouTube channel.
Sana po ay huwag niyong kakalimutan na suportahan ang mga channels na yan na aming pong pinaghihirapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa